Ito na yung nakulikta natin katambayan sa loob po ng isang linggo na mga itlog. At dahil 18 days na po yung ating mga itlog katambayan, ililipat na po natin sa hatcher sa ilalim. So ito, dual kasi ito, hindi ito separate hatcher. Kaya yung itlog na umabot ng 18 days, dito na ilalagay. Dahil nakakakolekta na po tayo ng 2 trim higit po sa isang linggo, kada linggo na po tayo maglo-load po ng itlog dito sa ating incubator. At yan nga, bago kayo mag-load, siguraduhin po na may budget po kayo sa pag-aalaga ng sisiyo, sa pagkain po nila. Kasi hindi po basta-basta mag-alaga ng sisiyo po, napaka gasto po. Ilaw, vitamins, at saka yung pagkain, feeds, yan yung pinaka grabe, napakalakas kumain. Kaya sa atin, kung ano na po yung kaya nating alagaan, yan na po yung ating papipisain. Ganun dapat yung mentality po ng isang breeder po. Mag-isip-isip muna bago magparami. At dahil po papipisain natin yung mga itlog po sa ilalim, dinamihan po natin ng tubig. So, dapat madami yung tubig. Kahit isa lang po yan sila, sinigurado po natin na madami yung tubig. Yan, puno na naman yung ating incubator. Ang kagandahan kasi dito sa ating incubator ay proven and tested na po ito. Marami po napipisa. Kung hindi man madami, ibig sabihin yung itlog yung may problema. Pag yung sisiyo po na nakuha natin sa incubator po, maraming depekto, ibig sabihin mga pilay, tabingin yung uso, lumalabas yung pituka, ibig sabihin incubator yung problema. Walang laman yung mga itlog, ibig sabihin ang manok yung may problema, yung walang mga similya. Malambot na itlog katambayan, no? May mga ganito talaga na tawag nito ang nangyayari sa ating manukan, kulang sa calcium. Diyan natin ilagay. Naniniwala po talaga ako na kahit walang vitamins at saka antibacterial yung ating mga alagang manok, ay kaya pa rin po nila maging malusog. Kahit sa pangit po ng panahon natin na naranasan ngayon dito sa Aglan, Sarangani Province, halos na po araw-araw umuulan kasi may low pressure ata, hindi ako sigurado. So ito yung nangyayari sa ating katambayan, kada hapon umuulan dito. Basta maganda yung pagkain natin, pure feeds, at kahit hindi naman po pure feeds, malinis lang po yung painuman na palagi. At kung kaya nyo pong bigay po ng malunggay, maganda rin po yan. Lalo na po pag nasanay yung ating mga alaga na kumain ng malunggay, sigurado po na mas pa yung ating mga manok, mas productive po mangitlog. Dati kasi gumagamit tayo ng King's Beta Plus, pero ngayon hindi na po. Malunggay, sapat na po yan. O kahit yung malunggay po natin na i-air dry lang po, pagkatapos pinuhin o igiling, i-shake para maging pulbos, ihalo sa kanilang patubigan, solve na po. Kayang-kaya na po mangitlog po niya ng ating mga alaga na kumbaga sabihin natin na productive po sila. Gamit po yung ating natural po na tawag nito vitamins. May araw dito banda. Kaso sa area natin ang dilim na po. Hindi magtatagal, babagsak naman po yung ulan, kaya pakain na po tayo bago pa po umulan. Pero isa din pong napakalagang diskarte po sa pag-aalaga ng manok. Basta pangit talaga yung panahon, dapat meron talaga kayong tinatawag na pasilungan nila. Kung halimbawa na talagang uulan, doon sila po sabihin natin na
doon natin papakainin. Kahit sa dati nating manukan, ganun din po yung ginagawa po natin. May area din po sila na pakainan pag umulan. Sa pagmamanok talaga, pag wala kang ulam, ay mauuwi ka talaga gaya po ng itlog. Gusto mong adobo, magtinola, sigurado po di ka magugutom dito. Kung wala kang pera, pwede ka magbenta, pambili ng bigas. Ganoon kasimple lang po yung pag-aalaga ng native. Ito po ay mga native lang po Sa ating mga heritage kasi ay iba yun. Yung nga lang, yung ating heritage ngayon dito ay hinalo na po natin. Wala pa tayong time na magawa po ng kanilang breeding pen, breeding area po. O babalik tayo sa pag-heritage. Meron talaga, iiba talaga natin yung mga heritage chickens po natin. Dami din po kasi naghahanap. Sa ngayon wala tayong maibigay, kaya doon tayo sa mga kaibigan natin kumukuha. Karaniwan po na pagkakamali ng mga breeders talaga, lalo na po sa heritage, ay yung pagpaparami ng biglaan po na wala pa pong siguradong market. Kung maaari po, kung kayo po magparami, siguraduhin po na meron kayong scan plan kung sakaling hindi mabenta yung sisiyo. Dapat willing kang ibenta yung manok nyo po na per kilo, at willing ka rin magtinda po sa tabi ng daan para sa ganon hindi mababawasan yung kita niyo po. Karaniwan kasi na kumprada ngayon sa Johnson City, nasa 180 to 200 per kilo. Mapa heritage man o cross heritage, basta maganda lang yung katawan, hindi payat, kinukuha po yan ng mga nagbabay and sell po. Kaya siguraduhin din po na pag deliver kayo ay malaman talaga para hindi din po lugi yung bibili, at the same time hindi ka rin po lugi. Kung maaari, pagtungtong po na 800 to 1.2 kilos, ibenta nyo na po para hindi na po kayo mahirapan magpakain at hindi na rin po malaki yung gastos nyo po sa patuka. Yan kasi yung sinusurindiran po ng mga breeders na pagtungtong ng mga ganyang edad, napakalakas na pong kumain. Kaya kung sakaling mabutan ng ganyang edad yung manok nyo po, timbang, pag-isipan nyo po na ibenta kung sakaling walang bibili po ng per head, lalo na po sa mga heritage. Sa mga native naman po, wala naman po problemahin po yan kahit saan o kahit sino naman po, basta bibili ng native, marirecognize po nila yan. Kaya hindi po sila magtatanong kung sakaling native yung ibibenta nyo po, upgraded native, basta wala rin po sakit. Kaya ako po dito, sinisigurado ko po na kung magpapapisa ako, yun lang kaya ako pong alagaan, yung swak sa ating bulsa. Sa ngayon kasi yung niload natin nasa 2 tray, kumpara po dati na 100 na itlog kada linggo. So sa isang buwan nasa 400 plus yung ating niloload. Yan na po yung maganapan ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po ikisilbi po na i-follow, i-like at subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at sisigutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Glenn B from Santa Rosa, Laguna, Alvin Lubigan, at sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!